Sa gitna ng makabagong panahon, may mga lugar pa sa Pilipinas na uhaw sa modernisasyon. Mga lugar kung saan kailangan mo pang maghukay para lang magkatubig. Isang oras nang naghuhukay si Mang Joseph Aceron. Ganito ang buhay ng mahigit 5,000 pamilya sa Balud Masbate tuwing tag-init. Noong February lang nila hinukay itong balon na ito. Dati daw, umaabot pa hanggang banda rito yung tubig dito. Pero ngayong El Nino, mabilis daw na natutuyuan ng tubig. Kaya kailangan nilang laliman pa yung balon para maabot nila yung tubig doon sa ilalim. Mga ilang oras pa po kayo, kuya, maghuhukay niyan? Siguro mga 2 oras pa. 2 oras pa? Pero parang madumi po yung tubig. Talagang ganun, ma'am. Ganyan ba talaga? Kasi yung yung lupa. Pero yan po ang pang-inom ninyo? Opo. Matinaw, malinaw man dito ang tubig pag pag hindi mo ito ginagalaw yung lupa. Tunga lang sa metro. Tubig sa Walang gripo, walang poso sa lugar na ito. Lahat ng tubig kailangan pang hukayin. At dahil tigang ang lupa sa tag-init, mas mahirap maghanap ng tubig. Inabot na kasi ng El Nino, ma'am, kaya mahirap ang tubig talaga dito. Mahirap ng pambigas, mahirap ang tubig. Talagang hirap na ngayon ang Masbate. Makaraan ng 1 oras, rumelyebo kay tatay ang 2 niyang anak. Sampu at 12 anyos lang ang magkapatid na Jojo at Boyboy. Ang maliliit nilang katawan para bang napuwersa na ng paghuhukay. Sus Maria, kabigat pala nito. Saan mo ito nilalagay? Dito ba? Ang lalakas sa mga batang yun. Bigat nila. Naawa siyempre ako kasi ina ako. At saka nakita nyo naman, mga mapapayat ng mga anak ko. Kasi nagtitiis. Kahit pang ulam, wala. Tapos hirap na hirap talaga kami dito, ma. Makalipas ang 1 oras, bumigay na ang katawan ng 10 taong gulang na si Jojo. Nagdesisyon akong tulungan si Boyboy sa kanyang paghuhukay. Mabigat ang piko at matigas ang lupang binubungkal, pero nasanay na siya sa ganitong buhay. Pagod? Lagi ka ba naghuhukay? Ha? Tuwing kailan? Tuwing summer. Uy, matigas na. May mga parts na malambot, yung parang lupa lang siya talaga, pero may mga parts na parang bato talaga eh. So, yun yung mahirap, yung nakakapagod. Ina-expect nila na, kasi ngayon, medyo depressing siya tingnan, nakala mo walang tubig, pero sabi nila, bukas daw ng umaga, kapag hukay daw tayo ng malalim-lalim, aabot daw hanggang dito. Hanggang dito daw aabot bukas ng umaga yung tubig para meron silang magagamit panligo, panlaba, at pati na rin pang-inom.
Makalipas ang ilan pang pagbubungkal, Uy, dumadami na yung tubig, oh. Okay na ba ito, Tay? O lalayuan pa? Marami ng tubig niya. sa wakas natapos rin ang trabaho. Diretso sa malawak niyang palaruan si Boyboy. Unti-unti namang pinasukan na ng tubig ang aming hinukay na balon. Akala ko tapos na ang trabaho, pero hindi pa pala. Dahil wala pang sapat na tubig ang balong aming hinukay, kailangan ng mga batang mag-igib. Ang problema, sa kabilang bundok pa ito. Malayo pa? Layo pa? Ah, okay. Dito sila kay Kapitan. Ulikat lang tayo. Minalas-malas kasi sila dahil na tuyuan yung balon nila. So, kailangan nilang maglakad ng 40 minutes para lang makapag-igib dito sa balon ni Kapitan. Ipinagawa ng barangay ang balon na ito. Dahil sementado ang balon, mas malinis dapat ang tubig dito. Pero halos paubos na ang tubig sa balon ng datnan ito ng mga bata. Parang malabo. Okay lang yan? Minsan malabo eh. Madumi na ang tubig na naiigib sa balon. Kaya lakad ulit kami sa kabilang ibayo para lang maghanap ng tubig. Sa gitna ng palayan, sinwerte kami. Wala pa siyang mga kasama lupa. Okay na yan? Nang matapos ang pag-iigib, isa-isa naming isinakay sa kalabaw ang mga galon. Ay, huwag ka tumakbo. Dalawang bundok pa ang aming tatawirin para lang makauwi. Ang problema, palihis-lihis ng daan ang kalabaw. Oh, ho! Hindi maiwasang may matapong tubig. Nang hinayang ako sa bawat patak na natapon. Pero kailangan umabot sa bahay bago magdilim. Pagdating sa bahay, pinagparte-parte ni Aling Linda ang tubig. So ito po, pangluto, Inumin. tsaka inumin. Oo. Ito po, pang... Ito yun, panluto na rin. Panluto Pag-init na ng rin. tubig para sa timpla. Eh, ano po ang pangligo ng mga bata? Pangisi, what? What? Tinat ang ito na sa iya itong bahay. 7 bata ang kailangan maghati-hati sa isang timba ng tubig. Hindi ko alam kung paano namin ito napagkasya. Bawat patak, mahalaga. Kinagabihan, Anong ulam, Nay? Ito, ang 3 pirasong ito at saka may isang paang manok. Ngayon, mahirap na. pinagparti-parte ng mag-anak ang kakarampot na ulam. Ang 2 baso ng tubig, pinagsaluhan. Bawat patak, ninamnam. Isa lang ang dasal ng pamilya Aceron nung gabing iyon. Sana bukas ng umaga,
pumasok na sa balon ang tubig na inaasam. Ito rin ang aking dasal nang muli kong bisitahin ang balon nung gabing iyon. Sana may hatid na magandang balita ang gabi. Kinabukasan sa paggising ng kalangitan, diretso kami sa bahay ng mga aseron. Naabutan namin ang mag-anak na nag-aalmusal, kamoteng kahoy, lugaw at asin. Pagkatapos ng kain, diretso kami sa balon. Ayun, may tubig na. Pero parang hindi malinaw. Sa aking paningin, tila di malinis ang tubig sa hinukay naming balon. Pero para sa pamilya Aseron, may lupa man o wala, malabo man o malinaw, ang mahalaga, may tubig ang hukay. Unang nagigib ng tubig pang inom. Ang unang salok daw kasi ang pinakamalinaw. Ang tubig sa ilalim may halo ng lupa. Puno na, oh. Nang mapuno ang mga galon, diretso ng ligo ang mga bata. Yung kanyang sugat. Ngayon, di tulad kahapon, pwede na talagang mag-shampoo at magsabon. Pagkatapos sakalang nilabhan ang mga damit, masaya ang araw na ito para sa pamilya Aseron. Medyo madumi man ang tubig, ang mahalaga, napawi daw ang uhaw nila. Hindi ko alam kung ano ang hatid ng bukas sa kanila. Tumitindi ang init, tuyot na tuyot ang kabundukan. Mistulang disyerto ang dating paraiso. Isa lang ang pamilya Aseron sa mahigit 5,000 pamilya sa Balud, Masbate na hirap sa tubig. Ayon sa DILG, sa 5,547 households sa Balud, Masbate, 175 lang ang may malinis na tubig. Gandang araw po. Ako si Kara. Si Ide, May tubig kayo dito? Dutay. Dutay lang? Saan? Banda ang tubig nyo? Ang balon? Gamay lang. Gamay. Pwede pa patingin ng balon? 10 taon nang nakatira sa Balud, Masbate ang pamilya Salafar. 10 taon na silang umiinom sa balon na ito. Malabo ang tubig, may lumot at may kasama pang lupa. Kayo lang ang naghukay nito? Manabaw lang. Papaw lang? Kaya makuha ng bato. May maraming bato. Dito kayo kumukuha ng pangligo. Saan kayo kumukuha ng panginom? Diri kami nagakuha. Dito kayo kumukuha. Hindi naman kayo nagkakasakit. Kahit mag-inom kayo dyan. Dahil mababaw lang ang balon, madali itong magkalumot sa paligid. Pero kagaya ng pamilya Aseron, wala raw silang magagawa. Pagtitiisan na lang daw nila ang malumot na tubig kesa mamatay sa uhaw ang kanilang mga anak. Ang tubig na ito ang gamit nila pang inom, panghugas at pangluto. Paano pag may nahalong lumot? Wala lang. Nasasabay sa pagkain. Okay lang yun? Okay lang. Wala naman ni TikTok. Alam nilang madumi ang tubig na kanilang iniinom. Tinanggap na ito ng kanilang sikmura. Ilang taon nang humihingi ng tulong sa gobyerno ang kanilang barangay. Pero ang tanging nakuha lang nila, 10,000 piso pampagawa ng sementadong balon. Ang problema, sa layo ng mga bahay sa isa't isa, hindi lahat nakikinabang dito. Ilan po ang nakikinabang dito?
20 household. 20 household. Pero sa buong barangay niyo po, ilan po ang household lahat-lahat? 86. 86. So yung 66 na pamilya, kanya-kanyang hukay. Konti ng tubig ka. Opo. Kaya para pang ano lang naman dito eh. Parang bato na po yun eh. Oo. Pero sang hindi pa siya ma'am masyadong sobrang init. Ari na siya na di ma'am tubig oh. Dati hanggang dito Oo. yan siya. Kaso lang, El Nino Pero kasi. pasang wala pang El Nino, hindi na uubos ang tubig. Habang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno, habang nagdarasal sa paglisan ng El Nino, maghuhukay ng pang-inom at magtitiis sa init ang mga bata ng Masbate. Sa isang bansang napaliligiran ng tubig, nakapagtatakang may mga bayan pa pala sa Pilipinas na hanggang ngayon kailangan pang maghukay para lang magkatubig. So ilan po lahat-lahat yung mga mga balon na hinukay ninyo? Bali, 7 po, ma'am. Kung sa balon kailangan mo pang maghukay sa lupa, ang Barangay Rizal may 7 sementadong balon. Madaling isiping mas maswerte ang mga tao rito. Pero hindi rin pala. Dito, meron pa dito. Inisa-isa namin ang 7 balon sa lugar. Ang ilan talagang napabayaan Ito na. rin. Ito, yan, masyado, parang basura na. Ano ba yan? Hindi na nga ginagamit namin kasi maalat at saka... Basurahan na po ito. Ang iba naman pangligo at panglaba lang dahil madumi raw ang nakukuha nilang tubig. Ba't hindi pwedeng inumin dito? Maalat talaga. Ay, parang ang dumi. Madumi rin. Ba't ganyan? Isa pang problema nila ang dagat. Nakaharap sa dagat ang Barangay Rizal. Sa tuwing maghuhukay raw sila, imbis na tubig tabang, tubig alat raw ang lumalabas sa balon. Parang iba yung amoy. Hindi to pwedeng inumin? Hindi. Parang masangsang. Ito, may balon pa. Oh, Yan, walang to. nye! Ba't ang babaw nito, te? Ganyan lang talaga. Hindi na kayang hukayin ng mas Hindi malalim? na. Bakit? Dagat na kasi yung sa ilalim. Masyado na talagang maalat. Sa buong Barangay Rizal, iisa lang ang balon na pwedeng pagkunan ng tubig inumin at kailangan itong paghatian ng 70 pamilya. Araw-araw, pila balde ang pirming eksena sa balong ito. Pag nahuli ka sa pila, tiyak lata kang makukuha mo. Nung araw na iyon, ang maglolang Flora at Rosenda ang nahuli sa pila. Malapit na sa mga bato ang tubig na kanilang nakuha. May mga palutang-lutang ng lupa ang tubig. Nagkakasakit po ba kayo dahil dyan sa tubig niyo yan? Pero sige pa rin si Rosenda sa pag-iigil. Parang malabo na po, Nay. Oo, malabo. Oo, ayun oh. Ay, ang dumi na. Ang dumi. Pwede pa ba yan inumin? Pwede, wala mang tubig. Pag-uwi sa bahay, diretso nang ininom ng mag-anak ang tubig. Pati sanggol, ang tubig na ito rin ang iniinom. Batid ng pamilya na madumi ang tubig na kanilang iniinom. Katunayan, ani Lola Flora, kakambal na ng mga bata ang sakit na diarrhea. So sa isang buwan, 3 beses siyang mag-diarrhea, yung sakit na diarrhea.
Pati itong baby. Oo. Ito ang dahilan kung bakit taon-taon nagbabudget ng 10,000 piso ang barangay para lang sa pambili ng gamot. Mahigit kalahati ng perang ito napupunta lang sa pambili ng loperamide at antibiotics, mga gamot para sa sikmura. Gaano po karami yung binibili niyo yung box nito? 6 po. 6 na box. 6 na box. Ang isang box ay 100 capsule. Opo. Pero bakit nga ba walang tubig sa Masbate? Kasalanan nga lang ba ito ng pamahalaan o may kinalaman din ang kalikasan? Ano pong tawag dito sa batong to? Actually, ang bato na ito, locally known as Anapug. Ayon sa mga eksperto, ang malaking bahagi ng Masbate ay binubuo ng volcanic rocks o anapog kung tawagin ng mga taga rito. Ano pong problema sa ganitong klaseng bato? Hindi nag-hold, impervious ito, hindi nag-hold ng water. Ibig sabihin, pag kunyari umulan, Umulan, di diretso lang yung tubig niya. Dahil madaling magbitak-bitak ang naturang bato, lahat ng tubig ulan na dapat sanay naiipon sa ilalim, lumulusot lang patungong dagat. Kaya ilang beses mang maghukay ang mga taga-Esperanza, perming tubig alat ang kanilang nakukuha. Kung titingnan naman ang mga bundok ng Masbate, lalo na sa Balud, tigang na tigang ito, animoy disyerto. Halos walang punong makikita sa bundok. Kapag walang puno, walang ugat na sisipsip at mag-iimbak ng tubig ulan. so ang pag-asa na lang po nila ay kung kukuha ng tubig mula dito, maglalagay ng tubo papunta sa kanila. Pero hindi na ipadaan doon sa baybayin. Ito. Magkano po aabutin yun? Siguro ang 5 million dyan. 5 million pesos. Apa. Wala pang budget. So far, hindi pa kayanin. Nag-outsource pa kami. Sa bayan naman ng Balud ayon sa gobyerno, naglaan na raw sila ng 8 milyong piso para sa pagpapatubig dito. Isang taon na ang proyekto, pero hanggang ngayon, hindi pa ito nakakausad. Pababa ang tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinakukunan ng tubig ng mga taga Metro Manila. Ilang araw ng laman ng balita ang napipintong water shortage sa Metro Manila. Ilang araw nang nagrereklamo ang ilang taga-syudad tungkol sa mahina o halos walang tulo sa kanilang gripo. Maging ako, mababahala sa ganitong sitwasyon. Pero matapos kong makita ang problema ng mga taga-Masbate, mas naging totoo para sa akin kung paanong mabuhay ng palaging uhaw. Higit kanino man, sila ang dapat unang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Sila na ilang taon nang naghihintay. Sila na ilang taon pang maghuhukay. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.